2026 na, and it's a new day and a new opportunity na matuto at ma-inspire kasama kayo. That's right! Kaya tara at samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya! Pero bago natin simulan ng exciting activities natin ngayong umaga, may question muna ako sa inyo. May question tayo kaagad ngayong umaga. Gaano kayo kadalas mag-exercise? Ay, nako, lagot. yan? Ay, ang tanong talaga natin. Gaano kayo kadalas mag-exercise? Hindi, araw-araw. Yo! Oo, kasi naglalakad tayo ng mahaba lagi. Kasi kami yung journey namin ni Ate Celine kapag umuwi, yun na kaagad yung exercise Journey, namin. Tama. Habang lakad. Nakakano ka ba? 10,000 steps? Nakaganon ka? Hindi naman, pag hindi ko talaga siya kinarier, hindi makatin. Grabe. 12. Yes, marami. Ano lang, mga 7, ganun. Ano yung nagmamigrate? 7,000. 7,000. Wow, Ikaw naman 7 steps. Sino ba? Gaano kayo kadalas mag-exercise? Ako, nag-exercise ako araw-araw. Yan! Sa'yo, doon. Ano, paano? Nag-exercise ako ng patience. Pagpipigil pala. Exercise ka, malaki na nga yung muscle mo. Oh. Flex niya. Oh. Pasensya kay Joshua. Sino ba? Napartidahan tayo ni Joshua, wala pa siyang exercise. Oo, wala pang exercise. Yung question kasi, pabor kay Ian eh. Kaya, Okay muna. ano kadalasan sa'yo? Lately, hindi ako nakakapag-exercise. Aminin ko mga kasangbahay kasi may injury ako. Hindi, lakad-lakad lang din ako. Walking. Si Lee. Ako araw-araw, syempre, sa Tama. imagination. Nagtitreadmill ka habang ano? Kasi sabi, ganun daw kalakas yung power ng brain. What you think is what comes to you. Ay, no, Ganyan. ako, nag-exercise na ako. Yun. Yeah, very good. Nag-exercise sa utak. Hinihingal ka rin ba? Hinihingal ka habang nag-iisip? Minsan. Ang hirap pala mag-isip. At least yung brain natin talagang nagpa-function ng maayos kasi nag-exercise siya. Nag-exercise yung... Oo. Six. Ito kasi lagi. Ako, 3 to 4 times, resistance training. Yan. Weights, nag-weights tayo. Diba? 3 to 4 times. Iba-iba talaga yung mga exercise. Iba-iba rin yung trip natin, ano? Exercise na ba yung Ito, nag-exercise na. Parang telepathy na yan. Iba na yung tingin mo sa akin, ha? Telepathy yung gusto mo mangyari. Kayo talaga. Pero yun nga, since sa tanong natin, dahil kung gusto nyong mas ma-motivate na gumalaw-galaw, baka kailangan nyo lang ng magandang view habang nag-workout. Kaya stay tuned dahil aalamin natin mamaya ang basics, etiquette, and benefits ng trail training kasama ang ating mga special guests. Trail running. Trail running pala. Trail Hindi running. naman nyo nagawa to, no? Sa Hindi kilometers. kami, nag-run kami sa pag nag-hike, pero hindi siya yung talagang running lang yung gagawin mo. So minsan kapag titinginan na yung mga kasama, takbo. Gaganon lang kami, tas matik na yun. Ganun na yun. Dapat yung Pero takbo iba nyo, pa rin yan. Takbo ni Naruto. Ganun. Wala, masumsub ka dun. Subuka mo nun. Kasabay din ng magandang view habang nag-workout. Maganda rin may sound trip para full package na ang physical activity nyo. Kaya naman, may special guest tayo from KDR Music House na siguradong magdadagdag ng bagong track sa playlist natin. Bukod pa sa morning harana, isa-share niya rin ang kanyang inspiring journey sa atin. Kaya kilalanin natin siya mamaya. Wow, ganda ng shot, oh. Nagbabalik siya dito Oh. sa ating studio. Mapapakinggan natin si Lorenzo later, At para naman mas masarap ang gising natin, isang one-pot soup recipe ang ihahain ko sa inyo later. Kaya abangan niyo po yung flavor-packed breakfast natin sa Cook It Right. Ito yung medyo di tinipid, pero medyo tinaman. Kaya one-pot recipe. Gusto ko yan. Gagawin ko ulit yan sa Actually, amin. ito, One pot. request mo sa akin na Talaga? dati, itong recipe na to. Kaya gagawin natin today. Exciting. Alam mo, na-stress ang Kuya Stephen. Ang hirap doon ng mga ingredients. Kanina, sabi niya, ang hirap ng mga ingredients. Tapos parang mga pricey sila. So masarap yung pagkain natin mamaya. Tignan natin. Tingnan natin. Nahirapan siya siguro sa spelling. Kaya nga, nabibigkas ba ng madali yung Madali lang. Akala namin yung may mga Pala kakaibang mga salita dyan. Anyway, time check muna tayo mga kasambahay. It is 6:37 in the morning and it's time for public service.
Magandang balita para sa mga naghahanap ng murang bilihin dito sa Metro Manila. May nakaschedule pong Kadiwa sites na bukas sa mga sumusunod na lugar dito sa NCR. Quezon City, Parañaque City, Valenzuela City, Manila City, Caloocan at Taguig. Bukod dito, meron ding available commodities tulad ng mga gulay, prutas, seafoods, eggs, meats, and agri-products. Para naman sa exact address ng mga sites ng mga nabanggit na lugar, bisitahin lang po ninyo ang Kadiwa ng Pangulo Facebook page na @agri.kadiwa. Ang sarap! Kasi isa rin talaga yun sa dapat ma-promote natin yung agricultural sector natin, yung agriculture dito sa Pilipinas. Kasi nga, ang dami nagsasabi na ang lawak-lawak ng mga taniman natin. Pero yun nga, nakukulangan sila sa suporta rin. Di ba, ang daming ang report noon na ang dami daw mga gulay na hindi, nabulok lang, hindi na ipadala dito sa metro. Kaya maganda na may mga ganitong hakbang din yung government na mas mailapit sa atin yung mga pagkain na yun at mas mura yung halaga. Direct na kasi to. Oo, walang middleman. Ang maganda yung Kadiwa, di ba sa Japan, di ba may mga prefecture sila na nagsispecialize sa certain products. Iniisip ko sana yung mga Kadiwa natin ganun, di ba? Kunyari, may Kadiwa sa, Bulacan. Tapos yung mga specialty ng Bulacan, yung lahat ng binibenta doon para, kunyari, may mga turista or may mga dadayong kahit sa mga Pilipino na gusto bumisita. nakikilala. Pupunta na doon, di ba? Lahat na ng gusto mong goods nandoon na. Ang ganda ng Boto project niyo na ako yan. para Oo, Joshua. Joshua, sa halaman! Binigyan ni Joshua ng idea yung Pero sana, bago yun, magkaroon muna ng Kadiwa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasi limited pa lang din yung mga mga Kadiwa. Marami. Sa Bulacan nga wala pang Kadiwa. Kaya, Sana magkaroon. Kasi sayang yung access na magkaroon ng 20 pesos bigas sa ibang mga lugar, 'di ba? Ang dami pa naman nangangailangan. Yung mga gulay kasi 'di ba sa DRT, Oo. nagmumula yung mga Tagalog na mga mga Gulay. So mas maganda magkaroon sa atin. Saka sana, hindi lang siya pop-up na. Yung talagang permanent na store na Kadiwa. Fix na yung price, dyan na yung lugar. Tama. Lalo na si Ian, nahihirapan to humanap ng gulay. Oo nga. Kasi hindi siya lumalabas ng bahay. Uy, lumalabas ako! Pero ipapadeliver niya. Ay, talaga. Sana Galing no, mo. soon nga, maging ganun na tayo. Bigyan ko pa tuloy ng idea ito. Papahirapan ba natin? Dugoto ka, agri-boy, Joshua Jr. Ganun. Agri-boy. Halalan. Agri-boy. Hungry boy. Agri-man. Agri-boy. Buti nga hindi Angry Bird ang nasa. Kaya nga eh. Eto na, advices na tayo. Muling paalala naman ng Land Transportation Office o LTO para sa mga motorista. Hanggang July 31, 2026 na lang ang extension ng validity ng mga sumusunod. Driver's license, conductor's license, student driver's permit, at vehicle registrations alinsunod sa Memorandum Circular Number MDL 2026-5157. Pagpatak ng August 1, ang mga expired na lisensya, permit at rehistro ay magiging under ng existing guidelines, laws, and penalties for late renewal. Kaya para makaiwas sa abala at late fees, i-ready at ipasa na ang inyong mga dokumento bago ang July 31, 2026. 31. Ilang araw na lang yan. Hanggang Friday. 38 na. Hanggang Friday, tama? 31. Oo, kailangan na kasi nga 1 day, 1 month penalty yun. Natuto na ako dyan, ayoko nang ulitin. Magkano yung 1 month Hindi ko na penalty? naalala, kinalimutan ko na kasi nakakalungkot. Parang ang tagal ko kasi nag-renew, sabi ko kasi di naman ako yung pandemic to eh. Kasi di ba parang feeling ko, di naman ako magdadrive, natamad ako mag-renew. Ang tagal ko ni-renew, buwan, almost half a year yata ako hindi nag-renew. Tapos nung pag-renew ko, may penalty na. Laki, no? Hindi ko nga alala, pero Pero kaysa kung naman 6 sayang months naman. kasi yun, Oo. laki. Every month, 6 na penalty. Pero pwede naman nga advanced nga. Hindi naman kailangan kunyari hanggang July ang inyong registration o yung expiration ng mga license. Pwede naman earlier than your expiration date para magkaroon ng ample time nga. Mamaya magka-aberya, at least merong allowance sa oras. Saka for sure, maraming malilate din dyan. So, mahirap pipila ka pa, ganito. Depende. O pwede naman, at saka pwedeng sa... Mga paano ba? mall. O kumbaga hindi naman kailangan doon sa kung saan kang lugar. Pwede kang kahit sa LTO sites.
for registration tsaka renewal. Para maginhawa sa mga mall na LTO. Kasi malamig Doon ako nag-renew. sa mga mall. Sa mall, mas Wala mabilis palang din. online yan. Nakala ko may online yan. Wala. Online. Bawal. Magdadrive ka online. Online yung appointment. Appointment. Pero yung kailangan pumunta. Oo. Kahit sa renewal lang, kailangan... Kasi kailangan din ng panibago sa picture mo. Oh, huwag ka kasi magparitoke, Diyos. Ayos ah. Jarot lang. Ang gapo-gapo niyan. ikaw. Pag-ibig! Ay, talaga Ang bait, ang bait! nag-exercise ka Exercise. talaga. Nag-exercise. Ano pa ba? Ang galing mo dyan. Patience, kindness. Pagtitiis. Dami ko exercise, no? Patience, kindness. Mabuting kalooban sa kapatid. Napaka-exercise sa'yo. Okay, ito may good news naman tayo para sa mga taga Quezon City. Binuksan na kasi ang Quezon City Scholarship Program new and renewal applications kahapon, July 27, at ito ay bukas hanggang sa July 31, araw po ng Biyernes mula 8 a.m. to 5 p.m. Para mag-apply, bisitahin lang ang website na qceservices.quezoncity.gov.ph at siguraduhin lang na meron na kayong account o registered na kayo bago mag-apply. Para naman sa iba pang mga detalye sa pagiging Quezon City Scholar, puntahan lang ang kanilang Facebook page na @QCYDO at hanapin ang post nila patungkol dito. Kung meron naman kayong concerns o katanungan, magpadala lang ng mensahe sa kanilang email na qcusubmission.qcydo@quezoncity.gov.ph. Sa mga nangangailangan ng scholarship, ayan, apply na kayo dito kasi sayang yung opportunity, no, pang baon-baon mo rin yan sa araw-araw, diba? Hindi naman lahat afford, no, na magkaroon ng malaking budget para sa school. Yun, ito, another good news naman para sa mga fur parents sa Pasig City. Meron kasing isasagawang libreng anti-rabies vaccination at RFID microchipping ang Veterinary Services Department of Pasig City this July 27 to 2:30 from 9 a.m. hanggang 12 noon po. At narito po ang locations ng bawat araw. Ang venue sa July 28 ay nasa Barangay Capitolio, Brixton Place, Brent Lobby naman. Gaganapin din ang free anti-rabies vaccination and RFID microchipping sa Barangay Capitolio sa July 29, tomorrow po yan. Pero ang venue po nasa The Vantage Retail Area. At pagdating naman po ng July 30, dalawa ang venue nila sa Barangay Rosario po. Yung isa po sa Levina Place Clubhouse at yung isa naman sa Ciudad del Carmen Basketball Court. At narito po ang requirements bago magpabakuna ang inyong mga pets. Ito, paki-take note na lang po, no? Kailangan na 3 months old pataas na sila, hindi buntis or nagpapadede, walang sakit at masigla. Napaliguan na bago magpabakuna at lahat ng pet breeds ay welcome na pumunta. At ang paalala po, no, na kailangan residente ng Pasig po ang may-ari ng alaga na babakunahan at lalagyan ng RFID microchip. Ayun, no, nakita ko rin kasi ang presyo pala ng microchipping umaabot sa 1,500. Tapos yung dosage ng, per dosage daw ng anti-rabies vaccination, minsan umaabot sa parang 150 pesos hanggang 500 pesos. So makakatipid na kayo ng 2,000, no, sa mga fur parents natin. Mapambibili nyo na yan ng food nila, tapos mga treats, tsaka extra money nyo pa, o diba? Kaya sulitin na sa mga taga Pasig City, yung microchipping at anti-rabies. Hindi ko lang sure kung pwede dalawa na ang i-avail per pet nila. Kasi kung dalawa yun, edi sulit kasi may anti-rabies na, may microchipping na. Bilis lang yung vaccine, tutusok lang. Diba? Kaso yung Microchipping diba, ang parang matagal. dalawang sakit sa pet. Gusto mo sabayin na para isa na lang. Para isang sakitan na lang, depende. Abay. Siguro yan ang kailangan nyo pong malaman sa Check nyo na lang po yung mga social media accounts. Yes, at ito naman ang ating weather update today. Sa Metro Manila, nasa 26 to 32 degrees ang temperatura at 40%
ang tsansang umulan. Kaya magdala po palagi ng payong pag-aalis ng bahay para protected tayo sa matinding init o pag-ulan. Yes, and 26 to 32 degrees at 40% rin po ang chance of rain sa Cebu. Kaya plan your day accordingly para maiwasang mababad sa ilalim ng araw o kaya maabutan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Tama. At 40% chance na umulan sa Metro Davao at nasa 25 to 33 degrees Celsius ang temperatura. Kaya ugaliing minom ng sapat at malinis na tubig para hindi ma-dehydrate at maiwasan ang pagkakasakit. Yes. Kung nagbabalak naman magpunta sa Baguio o residente ng lugar, nasa 18 to 23 degrees ang temperature at may 60% chance ng pag-ulan. Kaya magdala po kayo ng payong para maiwasang maulanan or magsuot ng jacket kung lalabas para hindi masyadong lamig. Ang lamig pa naman dyan sa Baguio pagka umuulan. Doble yung lamig. Kaya Baguio. Tsaka doble din yung may main character. Kasi malamig na, sumuulan, ganda pa ng view. At ito, para sa mga may lakad today, sumikat na po ang araw kaninang 5:38 a.m. at lulubog naman ito ng 6:27 p.m. Hanggat maaari, sikapin din pong makauwi bago dumilim ang dadaanan ninyo pauwi. Huwag din kalimutan manalangin at syempre manatili po tayong alerto. Ayun na, iyan yung hinihintay mo. Paatras na ng paatras yung sunset. Oo, yung una 29, naging 28, 27 na. Pabawas Kasi ang pabawas. ha. Tsaka laging umuulan pag gabi. True, Oo nga, gabi kanina nga. Gabi, lakas ng ulan. Lagi na nga rin baka sa amin. Yun, natawagan po kami. Pag umaga, wala na yung baha. Minsan may baka pa din. Pero pag mga ganyang tag-ulan, minsan masarap din kumain ng mga, may bagay na pagkain. Para sa mga ganyan. Kaya mamaya isang masarap na breakfast naman ang aabangan natin kasama ating munting kusinera na si Ira. Kaya stay tuned lang and we'll be right back. Welcome back mga kasangbahay! It's me, Ira, your munting kasinera at nagbabalik tayo para sa isang di naman masyadong bonggang recipe for this morning. Pero bago yon mga kasangbahay, ito muna ang ating price update. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 27, 2026, ang ating Kadiwa rice ay nasa 20 pesos pa rin po ang kada kilo. Ang imported na bigas ay nasa 48 to 61 pesos per kilogram. At ang kada kilo po ng local po na rice natin nasa 44 hanggang 60 pesos. Sa atin pong mga karne, ang pork ay nasa 101 hanggang 385 pesos per kilogram. Sa mga isda, ang galunggong 270 pesos ang kada kilo. Sa mga gulay, ang ampalaya 106 pesos ang kada kilo. Ang kalabasa naman 68 pesos, ang sitaw 118 pesos. Ang taas naman ng presyo. Ang talong, 116 pesos. Ang kamatis ay 119 pesos per kilogram. Sa mga spices po, ang bawang natin 149 hanggang 355 pesos per kilogram. Ang per kilo naman po ng pulang sibuyas, 83 hanggang 109 pesos. Ang mahal ng puting sibuyas, 105 hanggang 136 pesos per kilogram. Ang sili, 169 pesos ang kada kilo. At ang luya, 151 hanggang 177 pesos per kilogram. Ang iba pang commodities like sugar na refined, 82 pesos ang kada kilo. Ang itlog, 8 pesos per piece. At ang mantika, 101 hanggang 159 pesos per liter. At ngayon, simulan na natin magluto ng isang unique dish na nakita ko lang din, nag-viral kasi itong mga kasangbahay sa social media. Kasi alam natin na medyo tricky ang pagluluto. Hindi naman tricky, siguro medyo nakakapagod din gumawa ng lasagna kasi masyadong maraming preparation, iba-ibang methods of cooking, at napakadaming pine-prepare na parang minsan iisipin mo, magluluto ako ng lasagna pero nakakapagod. So, meron silang na-invent na hindi tinipid pero medyo tinamad na version, ang lasagna soup. So, ito yung gagawin natin for today. Medyo same lang ng ingredients, pero different kind of method of cooking. So, ang ingredients natin for the lasagna soup, meron tayong ground beef. So,
As you can see, yung ating ground beef dito, meron na siyang, hinaluan ko na siya ng salt, pepper, Italian seasoning, and paprika. So, kailangan din natin yon for other, pampalasa natin later. So, kailangan natin ng merpwa. It consists of white onion. Kailangan natin ng carrots. Ayan, naka-brunoise cut na siya, or yung diced. Kailangan din natin ng celery. Kailangan natin ng bawang. We also need tomato paste, canned na diced tomatoes. Pwede rin naman yung fresh yung gamitin nyo, pero sa panahon nga ngayon, mga kasangbahay, mas mura pa po yung canned na tomato. And kailangan din natin ng beef cubes kung wala naman kayong beef cubes at ayaw nyo gumamit nun. Skip this. Kailangan din natin ng lasagna sheets. Later, pipilas-pilasin lang din natin yan. And for our cheese, meron tayong mozzarella and cream cheese. And also, we have basil for our garnish. At syempre, pampalasa na rin. So, okay, let's start cooking, mga kasangbahay. Okay, medyo marami-rami tayong ingredients for today kasi ayaw pa rin naman nating tipirin yung lasagna natin. Usually kasi, di ba, pagka magluluto tayo ng lasagna, nakaseparate yung mismong sauce, yung pinaglutuan ng karne, tapos meron tayong bechamel sauce, yung white sauce na ilalagay, tapos ili-layer mo pa siya. So this recipe, di na tayo magaganon. So, bahala na. Tingnan natin. First time ko lang dito iluluto, mga kasangbahay. So, I'll do my best para pasarapin ito. Okay? So, kapag medyo mainit na po yung ating pan, kagaya ng lagi nating paalala, i-sear muna natin yung ating karne. Okay? Kasi gusto natin ng brown na meat. Because brown meat tastes really, really nice. Kung naalala nyo, meron kasing Maillard effect na nangyayari. Sa science, pagka nagkaroon ng browning yung meat natin, nagkaroon siya ng crust, nagkaroon ng color, nagde-develop siya ng other flavor na mas sumasarap yung pagkain. So, yun ang gagawin natin at itatry nating ma-achieve. Okay? So, let's start searing the meat. Hindi naman kailangan na lutong-luto kasi lulutuin pa naman natin siya mamaya. Mag-develop lang siya ng brown na color. Okay? Dito, pwede naman kayong gumamit halo, beef or pork, beef and pork, pwede rin chicken. Pero usually kasi talaga, pagka lasagna, beef talaga yung ginagamit natin. So, ang tamang smell, kapag ka medyo amoy steak siya, tama yung pagkaka-sear nyo ng inyong karne. Pero kapag ka parang naaamoy niyo, parang hilaw yung amoy ng mismong meat ninyo, medyo wrong temperature kayo doon, mga kasangbahay. So, I think medyo tama naman yung temperature ko. Okay? Halo-haluin lang natin. Ayan. Okay. Yan. Actually, mas maganda kasi ang reaction ng searing ng isang meat kapag nasa nasa stainless na pan. More than sa mga non-stick. Kasi nga, hindi nagsistick. Walang nade-develop masyado na crust. Okay? Then, yung other, yung mga natira pa natin, di pala other half. Kasi, masyadong malamig yung karne natin. Ay, kaya pala. Hihintayin lang natin konti. Kasi ayaw natin maglasang hilaw. Yun pa yung isa sa gusto natin ma-achieve. Bakit natin sinisier yung ating karne? Okay? Tapos, pwede pa tayong magdagdag ng konting Italian seasoning dito. Para kumapit na. Kasi, ang mga dried na herbs, mas nag-activate yung flavor niya kapag mas dry yung method of cooking. Like, tinotoast nyo, kasi mas na-release na yung
natural oils plus yung aroma niya. So, tama lang siya dito. Okay. Iwanan muna natin siya. Hayaan muna natin siya mag-brown. Baka mag-react to sa akin. Ba't mo ba ako hinahalo ng hinahalo? Ganun. Sabi kasi inyo, kinakausap ko talaga yung mga ingredients ko eh. Pinapakiramdaman ko, okay na ba? Ganon. So, kung kayo, mga kasangbahay, gusto nyo i-try itong recipe na to, sundan nyo lang din ako kasi pare-parehas tayong first timer dito. Ayan. Okay, so medyo nag-brown na siya. Flip lang. And, pwede na natin siyang i-transfer dito sa ating clean na bowl. Okay? So, as you can see, medyo nagmantika na rin siya. Tapos meron din naman tayong na-develop na ibang mga parang drippings ng ating meat. So, di natin huhugasan yan, mga kasangbahay. Dahil dito pa rin tayo mag-gigisa. Okay, so magdagdag tayo ng mantika. If you have butter, better kasi mas masarap. So, unahin natin yung bawang. Ay, Ray! Natalsikad ako. Okay lang yan. Okay. So, bawang muna. No, sarili muna. Lo! Sabi mo dyan. Okay, bawang. Hindi ako sinuportahan ng sound effects namin, no? Okay. Bawang, gisa-gisa. Pagka naamoy nyo na yung aroma, okay. Next, lagay na natin yung ating onion. Mas masarap, mas maraming aromatics para hindi tayo gagamit ng mga MSG, ganun. Pero okay lang din naman yun. Wala namang masama. So, lagay tayo pa konti pa ng oil. Okay? Yan. So, ito yung tinatawag na mirepoix. Onion, celery, and carrots. So, lagay natin yung half lang. Okay? Tapos, since pantay-pantay naman yung cut, lagay na rin natin yung celery. Yan. Ito, ang tawag dito sa culinary school ay mga flavoring vegetables. Minsan, pag vegetable stock, ito yung ginagamit na mga gulay. Kasi, very powerful talaga yung taste na nabibigay nito sa isang dish. Kung ayaw nyong gumamit ng mga instant na mga seasonings. Okay? So, hintayin natin siya na medyo mag-release ng kanyang amoy, tapos maging vibrant yung color, para lang kumapit yung lasa. Tapos, at this point, pwede natin nang ilagay yung ating herbs. So, itong herbs na to, may mabibili kayo na Italian seasoning sa grocery na magkakasama na siya. So, di na kayo mahihirapan. Pero, kung meron kayo individual na mga herbs, ito ay huhulaan lang natin. Basil, oregano, rosemary, and thyme. So, lagay natin para mas ma-toast natin yung herbs. And then, lalagay tayo paprika. Yan. To activate yung flavor. Yan. Okay, so kapag medyo nag-dry na to, mga kasangbahay, inaalis din kasi natin yung moisture ng gulay para mas ma-toast natin properly yung spices at makapaggisa tayo properly. Okay, so maglagay lang kayo ng space sa gitna, tapos lalagay natin yung ating tomato paste. Okay lang maging generous sa amount ng tomato paste. Pero baka sabihin nyo, baka umasim, okay lang yun. Pero ang reason bakit natin igigisa pa yung ating tomato paste to reduce its acidity. Para mabawasan yung asim niya, mas magde-develop siya ng umami flavor. Kasi rich in glutamate ang tomatoes. Lalo ito, tomato paste na siya, concentrated flavor na siya ng kamatis. Tsaka para mas maganda yung kulay. Okay? Yan. And then, haluin na natin. Kasama yung
iba nating mga sangkap na nasa ating pot. Yun, no? Perfect. Yan. Pagka naaamoy nyo, parang medyo maasim pa yung amoy. Gisa lang ng gisa. Huwag kayong magmadali sa paggigisa. Kasi dyan madedevelop yung lasa. Tsaka sa pag-simmer din naman natin later, pero ibang klase talaga pag ginigisa. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Kung hindi kayo naniniwala, okay lang ha. May kanya-kanya naman tayong opinion sa buhay. Pero ito naman, inapag-aralan ko naman mga kasangbahay. Medyo paniwalaan nyo naman ako kahit konti. Okay. Ngayon, lagay na natin yung ating karne. Okay. Yan. Tapos, mix-mix ulit. Mekos-mekos. Okay? Make sure na wala masyadong buo-buo dun sa ating karne kasi para naman lahat makakuha equal parts nung karne natin. O, diba? Sana masarap! Hindi, try natin sarapan yan. Okay? So, ngayon, lagay natin yung ating canned diced tomato. Yung iba, marinara sauce yung nilalagay. Pero alam nyo, sa totoo, yung marinara sauce, niluto lang talaga siya na diced tomato, may asin, tapos nilagyan ng Italian seasoning. So, para di na kayo bagbayad pa ng mas mahal, gumawa na lang kayo sa bahay. Okay? So, after nyan, pwede tayong maglagay ng tubig. Okay? So, kasi nga lasagna soup nga eh. So, maglalagay tayo ng water. Pwede rin naman cream yung ilagay nyo. So, mag-evaporate pa to eh. Tapos, maglalagay tayo ng lasagna sheets, di ba? So, I think, lagay pa natin yung rest of the tomatoes. Canned tomatoes. Sayang naman. Itingnan ko yung damit ko, baka natalsikan eh. Wala akong apron eh. And then, let's mix it. Tapos, lagay tayo nung half nung ating beef cube. Okay? Tapos, isi-simmer natin ito mga kasangbahay for at least 20 to 30 minutes. Tapos, tsaka natin to gagantuhin. Kakat natin ng ganyan-ganyan. Pero di muna natin siya ilalagay para hindi masyadong malasog-lasog. Lalagay lang natin to medyo by at the end of our cooking na, mga yung last 8 minutes of cooking, 10 minutes of cooking time natin. Tapos, ngayon, maglalagay na rin ako konti nung ating cream cheese. Half lang muna. Para lang may creamy flavor na tayong ma-incorporate. Tapos, later na lang sa garnish tayo magdadagdag. Tapos, mozzarella. Uy! Nakakakilig. Okay? Tapos, lagay na rin tayo ng konting-konting basil. This is basil. Okay? Yan. Okay. So, mga kasangbahay, syempre hindi naman natin mahihintay na i-simmer natin to talaga at maluto. So, babalikan natin yung later part ng ating pagluluto ng ating lasagna soup. So, let's simmer this at puntahan muna natin ang iba nating mga kasama na may bisita tayo kasi dyan sa loob ng studio. Di ba, Tini? Yes! Excited na rin kami sa lasagna. Papatikim din natin yan sa mga bisita natin today. Pero mga kasambahay, this time, mabilis man lumipas ang bawat minuto, sisiguraduhin naming sulit ang bawat sandali ngayong umaga dahil may special musical treat tayo na hatid sa atin ng KDR Music House. Kaya maglaan tayo ng ilang minuto para kilalanin ang ating special guest na maghahatid ng fresh sound at magandang musika. Without further ado, let's all welcome Lorenzo Jan with his newest single, Minuto.
sa habang buhay. Laging hinahanap minuto ang iyong mga yakap, pagkahawak kamay. At doon ko natutunang ito ay tunay. Hindi naman ako nagbabadyang trahedyang gugulo sa'yo, sinta. Kuman payo at igagad ang aking naramdaman. Pasensya kung hindi ko naman sinasadyang ganyan. Agad akong tumatamlay pag mundo mo'y walang kulay. Laging hinahanap minuto ang iyong mga yakap, magkahawak kamay. At doon ko natutunang ito ay tunay. At kung sa dulo man ika'y kasama, ibabalik pa rin ang nakaraan. Kung ba't ko inibig ka ng tunay. Bawat minuto, bigla nakapagod pag nariyan ka. Mundo'y dumatingin pag tayong dalawa'y pinag-isa. Laging hinahanap minuto ang iyong mga yakap, kahawak kamay. At doon ko natutunang ito ay tunay. At kung sa dulo man ika'y kasama, ibabalik pa rin ang nakaraan. Kung ba't ko inibig ka ng tunay. Renzo John, good morning sa iyo and welcome back sa Good Morning Kuya. Pero bago tayo magkwentuhan, Lorenzo, please greet our viewers. Oo, pag nakaupo na siya. Oo. Sige, ayan. Pag naka-chill na siya yung... Welcome back, Lorenzo. Thank you po. Good morning po. Mati ka. Morning po. Binabati ko po yung nanay ko dyan, tsaka lola ko. Alam mo, may mga nag-aabang din talaga sa'yo kasi napakinggan nila yung una mong kinanta nung huling Opo. punta mo dito sa, pagbisita mo dito sa aming tahanan. Pero this time naman, Lorenzo, pag-usapan natin yung bago mong awit. Yung kinanta mo sa amin ngayon, yung Yes po. minuto. Kasi curious kami, ano ba yung proseso ng pagbuo mo dito sa kanta na to? Tsaka hanggang dun sa final recording ninyo, pwede mo bang Okay po. ikwento sa amin yung naging buong proseso nitong pagbuo ng awit? Ang one of the process po is parang gusto kong gumawa ng song po na parang mag-a-assure sa someone na mahal natin na parang, hey, kahit busy ako, kahit parang ano na ako, like, marami nang ginagawa, andito pa rin ako, hanap-hanapin pa rin kita. Ganun. And Pero anong hugot nito? Saan mo ito nakuha? Based on experience ba siya or kwento ng ibang tao tapos ginawa mong kanta? halo po siya. Then, dun sa pag-produce nito, natapos ko na po siya actually last 2 months ago pa. Kaya ngayon, parang ano na lang siya talaga. Medyo pagpo-promote na lang. Then, Gaano kabilis yung pagsulat or gaano katagal kung matagal mo siyang sinulat? nasulat ko po siya parang
1 hour lang, ganun. Yung song. Then yung prod-wise, natapos po siya parang 3 days. Ang galing. Ang bilis. Paano nakakagawa ng kanta in 1 hour? Parang sa 1 hour, isang paragraph lang na buo ko, wala pang sense. Tama. Di ba? Minsan ganun. Oo, So ano yun, kapag mahirap. gusto mong sumulat, bigla na lang pumapasok yung mga gusto mong Opo. words, yung gusto mong i-express. Ganun kabilis yung pagbuo mo ng mga kanta. Opo, parang for me, inaalaw ko rin po ma-feel yung mga ganong emotion para madali na rin po magsulat talaga. Talagang merong kapag may talent, hindi ka mahihirapan talaga eh. No? Pero eto, anong gusto mo nga message na iwan sa mga listeners mo kapag ka pinapakinggan nila yung minuto? Tsaka ano yung pinaka-paborito mong line sa kanta at bakit? Kasi ako i-share ko yung favorite kong line. Kanina na kumakanta siya, yung favorite ko yung sinabi niya na yung babalikan ko yung dati kung kailan yung minahal mo siya Opo, parang ng tunay. Yun yung parang, kapag ka nafe-feel mo na nagagalit ka sa partner mo or meron kayong tampuhan, balikan mo lang yung time na minahal mo siya, di ba? Pabalik na yung love. Yun kasi Back to nakita ko basic. kanina na, sabi ko, ang ganda ng part na yun. Ikaw ba, Lorenzo? Yung gusto pong message na rin nila, ma-receive. Parang kahit anong hamon ng buhay, busyness ng person na yun, parang gusto kong ipahiwatig sa kanila na may nagmamahal pa rin sa kanila. Then, favorite line po is same din po sa inyo. Parang ibabalik pa rin yung nakaraan kahit na pagod, ganun. Like, okay, mahal pa rin kita. Ganyan. Kahit pagod ako, papahinga lang pero mahal pa rin kita. Sa akin yung message lang nung kantas para sa akin siguro yung naramdaman ko nung kinakanta niya yun. Yung kahit pagod kayong dalawa, kapag mahal ka, they will make time. Diba? Yung parang kahit anong gano'n sila ka-busy, gagawa sila ng paraan para makausap ka, maparamdam sa'yo na mahal ka. So, hindi hadlang yung busy ka, ganon. They will always make time. Sana all! Ito na nga. Kala mo may experience no? Kung makapagkwento. Pero ito, Lorenzo, if you had the chance naman na makipag-collaborate sa kahit sinong mga artist na gusto mo or iniidolo, sino ba yung nilulook up to mo na? Marami po ngayon. SB19. Then, Galing ni Pablo sumulat. sobra. Ang galing Galing ho nila. sumulat. Alam ko rin sila na rin ho nagpo-produce ng mga Yes, sila music na nila. rin. Kaya Oo. idol din talaga. Then, si Ace Banzuelo. Yan, kumanta po nung muli. Ayan. Idol ko rin siya. Then, Four of Spades, Ben and Ben, Juan Carlos. Marami po. Oo. Pero sa kanilang lahat na binanggit mo, sino yung talagang top choice for a collaboration? SB19. Oo. Ang galing. Idol. no? Pero ito, after ng song mo na minuto, ano pa yung pwedeng i-expect sa'yo ng mga kasangbahay natin from you? Kasi same genre pa rin ba yung pinaplan mo or are you planning to explore something new? Yes, actually, on the works na po yung next song. Parang for recording na siya this week. Oh, And bilis. may mga may mga upcoming gigs this August. Sa August 6 sa LPU. And sa August 7 sa Mapua po. Parang magiging judge po ako sa isang songwriting competition. Awesome! Ay, nabanggit niyo na yung mga upcoming activities niya. Pero ano ba, yung mga guestings, saan ka ba namin pwedeng i-expect pa? Sa mga guestings sa GMK ulit. Pag na-produce mo na yung yung isa mong kanta. Yes po sana. Pero kanina kasi narinig ko na nag-change ka ng boses dun sa isang part ng kanta. Yung mababa Oo, biglang tono. bumaba. So, nag-i-explore ka ba talaga ng ibang mga genres? Kasi even yung nakaraan mong kanta, parang medyo ganito rin siya, di ba? Actually, ngayon nasabi niyo pa parang opo. Parang nung last song, di ba, parang po siya, wag na lang. Medyo petty yung kanta. Parang wag na lang sa ganun. Tapos ngayon, parang in love na in love. So ngayon, baka sa GMK, maano po nila yung lahat ng faces ko. Makita Baka sa susunod natin. nag-rock and roll ka na dito, hindi natin Pero alam. ano pa naman po. Gulatin mo kami, Lorenzo. Actually, yun naman yung gusto ng ng mga tao. Laging may something new, di ba? Kaya for sure, aabangan yan si Lorenzo Tsaka ng gusto mga niya fans. makakolab ang SB19, baka sumayaw na rin to sa susunod. Sinasabi, wag niyo hinahangon si Lorenzo magda-dance class na to. Nagulat ka. Katawa din siya, di ba? Hindi na Oo. nag-gitara, sumayo na lang. Oo, siya.
balay mo, di ba? Maging P-pop din. Oh, we never know. Di ba? Pero please give a short message sa iyong mga fans and supporters. Hello, good morning sa inyo pong lahat, sa nanay ko, and sa lola ko, sa kuya ko, tulog ka pa. And sa mga fans, please support me up until the end. Wow, the end. You can follow me on all my social media accounts at Lorenzo Jan. And ayun, tuloy-tuloy lang tayo. Hindi tayo susuko. Yeah. Tama. Para sa pangarap. Oo, totoo yan. Tsaka madaming magagaling ng mga artists kasi. Kasama ka na doon sa inaabangan din natin, no? So, tuloy-tuloy mo lang yan, Lorenzo. Bata ka pa, marami ka pang ma-achieve. Let's go. Mamimit mo pang SB19. Hindi susuko. Pero ito, saan naman natin pwedeng mapakinggan yung mga kanta mo? Of course. You can stream all my newest song, Minuto, na pinafirm ko po kanina sa all streaming platforms, Spotify, Apple Music, and pwede nyo rin siyang gamiting music sa mga story nyo, sa mga My Days and all. Yan, tag nyo yung mga jowa nyo, ganyan. Oo. Mention nyo ako. Mga pang-drama mo na video. Ito Ayun, yung, pwede. background music na ilagay nyo dyan. Nag-reminisce tayo Kahit ng wala mga naman buhay. siyang partner, may in love siya. Diba? And sa mga hindi pa nakafollow sa socials mo, saan ka ba na pwedeng i-stalk para alam Ayan. nila yung mga nangyayari sa life mo? Muli po sa social media accounts ko, at Lorenzo Jan. Double O siya kasi nakuha yung single O lang. Then sa TikTok, ganun din. Sa Facebook, ganun din talaga. Lorenzo Jan lang. Jan. Super easy. Yes. Ayan, thank you so much, Lorenzo Jan, for giving us, or being with us this morning. At sa pakikipagkwentuhan sa amin, ha? Pero syempre, hindi pa dito natatapos dahil hihirit pa tayo ng isa pang performance. Kaya naman, here's Lorenzo Jan to perform his rendition of Mundo. Nagbabalik ang Good Morning Kuya! At ang oras natin mga kasambahay ay 7:34 na in the morning and it's time for another fun activity! And speaking of activity, may tanong muna ako sa inyo. Na-try nyo na ba yung isa sa mga popular activities ngayon na tinatawag na trail running? Oh, alam nyo ba yan? Running, Yung Nagro-run dapat. Oo, trail running. O kayo mga kasambahay, alam nyo ba yan yung trail running? O gusto nyo rin ba itong subukan? Yung ganyan, no? Interesting. Na-try ko lang siya kasi nag-hike ako. Oo, trail running. Hindi ako yung consistent na talagang tumatakbo. Pero pag nagkakatinginan kasi kami nga niyan, katulad ng sinabi ko ng mga kasama kong co-ors, pag nagkatinginan kami niyan, tapos tatakbo talaga kami. Trail run. Oo. Tapos hindi siya consistent na puro run talaga. Siyempre yung hike pa rin talaga yung lamang doon. Pero yun, ganun lang yung na-try ko. Kayo ba na-try nyo na yun? Si Josh, na-try mo ba yun? Trail run? Di pa. Ayaw niya Walking, nagbundok. trail walking lang. Trail walk lang. Ako lang din. Ganun lang Parang din. di Nagbundok ko- ka na. Ha? Nagbundok ka Moonwalk? na. Ano? Bundok. Bundok? Nag-trail lang, nag-trekking pala. Ewan ko kung ano din. Mamaya tanungin natin. Kasi saktong-sakto dahil may kasama tayo ngayon na yan ang expertise. Kaya tawagin na natin ating special guest na sina Mr. Kim Calvendra, Ms. Sherlyn Pugaban, and Mr. Gino Balmonte para i-share ang kanilang experience, tips, and advice para sa isang masaya at ligtas na trail run. Good morning, po. Good morning. Welcome to Good Morning, Kuya. Please greet our viewers po. And Hi, introduce po yourselves. sa lahat ng viewers. And Sir Kim, please introduce yourself, Ms. Sherlyn, and Sir Gino. Ito, kasi kanina nagugulan kami, meron nag-hike dito, ako nakapag-trek. Yeah. Ano ba para sa mga beginners na hindi ganun ka-familiar? Ano ba difference nito sa trail running? Okay, sige. So, trail running is basically lang din naman siya. It's basically running din, pero you just do it in nature. Okay. So, ang difference lang is nagbavari lang yung terrain. So, takbo ka sa lupa, and then takbo ka sa medyo technical na terrain. Pero technically, it's still running. And nasabi nyo nga, you hike. So, it's basically hiking. Mas faster paced lang for trail running. Ayan. Pang mga batak na pala. Not really. Ang taas ng angle, yung mga ganun kayong, kumbaga tinatakbo. Iba-iba Yung mga Yeah. matatarik na sinasabi nila. Actually, yun, that's for the elites. Yung pwede naman silang, tumatakbo rin naman ng
Yung mga elite, so they run the uphills. Pero for the beginners, actually, we also hike. Yeah, so this is perfectly for beginners din. And then yun na nga yung progression. So if you get stronger, and you can basically run the uphills. Yun. So pagka nasawa ka na kasi dito, yung iba kasi dito sa mga city tumatakbo, sa neighborhood nila. Exact. Iba din kapag mas maganda yung nakikita mo yung view during your run. Totoo. Tsaka ngayon, ang dami ng ano rin, kumbaga, nasa running era na nga. Yeah. Pero marami ding runners ang nahuhumaling daw sa trail running. Ano ba yung difference nito? Kasi di ba pag mga simpleng takbo, nasa mga city ka lang, nasa mga ganyan. Ano ba yung parang unique experience na makukuha mo sa pagtakbo sa mga trail running na nababanggit natin? Meron ba? Hindi, joke. Do you have Meron. something? Madaming pagkakaiba. For road running kasi parang sa building lang and then sa city and then ang tawag dito mga sasakyan. Sa bundok kasi ang dami nature talaga. May river and then yung huni ng ibon, yun yung maganda habang tumatakbo ka. Dito, Parang sasakyan ang maririnig mo. Ganun yung BGM mo, no? Kusina lang eh. ayun, Tsaka siguro yun. yung air quality rin, no? Yes, actually, fresh yung talaga. fresh air talaga. As Mas compared, challenging talaga siya. Yes. Iba talaga yung tapak mo sa lupa, yung mga bato. Iba-iba rin kasi yung per bundok, iba-iba rin yung yes. klase ng trail. So, Yeah. kung iba-iba rin yung pinupuntahan mo, di ba? Iba-iba din yung view. It's different. Kasi Iba-iba pagka yung- sa road nga sa city natin, parang magsasawa ka nga, no? Kung araw-araw Paulit-ulit paikot-ikot ka lang yung doon route. sa block ninyo. Yeah, Parang nakaka-bore na kahit baliktarin mo yung ikot mo, parang ito pa rin yun, ah. Yeah. Yes. Tsaka gusto ko malanghap yung kumbaga yung air quality pag nasa may mga puno-puno kasi yung amoy diesel lang lagi na. Ay, hindi ako naniniwala. Ilang beses na kita inaya, di ka naman sumasama. Masama naman ako. Ay, di ako naniniwala iyan. Hindi, nag-ano ko minsan kay ikaw talaga. Nag-ano rin ako, tumatakbo. Pero pag yung mga laging ang usok, mas okay na yung naamoy mo yung parang medyo forest, mapuno-puno. Diba? Pero kailangan ba sa ganitong trail running, experienced runner ka muna bago ka sumama or sumubok nito? Oo. O pwede rin yung pasukin siya ng mga beginners, yung as in wala talagang experience sa pagtakbo-takbo. Ngayon pa lang ganyan. actually, ang trail running naman, it's for all. Beginner up until the expert or yung mga elite. And then, may mga trail runners din na mga bata. And then, may mga matatanda. Like mga 60 years old. Yeah, may mga tumatakbo talaga. So, I mean, it's for all ages and then at the same time, for all beginner or expert types na mga tumatakbo. Speaking of beginners, ano ba yung mga dapat pine-prepare? Ano ba yung mga pangunahing dapat ihanda bago ka sasabak sa mga trail run? Pwede po bang mag-demo? Demo? Yung mga Pakita natin. Dito tumakbo. Dito tumakbo. I share lang yung kailangan for beginner. This is vest. Okay. Vest. Actually, bahay talaga to ni She. May rep din ba dyan? Yes, ang madami. So, kailangan natin is yung cellphone for emergency. Kailangan naka-full charge siya. Okay, and then, ito yung pinaka-importante for all. First First Wala akong aid ganyan. kit. Madaming laman to. And then, small. Yeah. Meron din ako. Phone din yan. Yeah, that's a phone. Yes. Kasi alam nyo, akala nung iba walang signal sa bundok, hindi kahit minsan nga nasa summit ka meron eh. Yes. Yeah. Kaya, Ganitong phone. Tsetsempohan mo lang. Ano pong tawag sa mga ganito? Mini phone. Mini phone. Pato. O nga naman, phone, tapos mali, mini phone. Kasi saka Tatanong ka pa yung iba kasi ng mga events or organizers, they require talaga phones. And medyo bulky yung Sa mga bagay. iPhones natin. Sa mga So, mabigat. minsan yan yung Dagdag pa ginagamit siya sa nila. weight. Uy, pwede yan kay Goku, ha? O emergency. Sa mga So, ito, water collapsible. So, para yan. Siguro to add na lang din. Pwede din yun. Ito yung mga talagang kailangan nyo when you start. So usually, di ba, you bring water bottles. So ito, you can buy it from any store. So this is called a hydration flask. Hydration. So it's Or water bladder, no? water bladder. Ayan. So ito mas lightweight lang. And then yan, kasya dito 500 ml na tubig. Kaysa tumbler na Kaysa solid tumbler. yung dadalhin Yes. mo, di ba? Saka it fits, yung- saka mas madali siya. Oo, mas Dali siya magaan to. itago. Meron naman yun nga, water bladder kasi may hose. So, Yes. hindi na nila kailangan kunin sa bag. Yun na yung ginagamit. Ginagamit din. Meron kasi Meron. tamad. Number one, Ano pa, ano pa? whistle. Number one. Emergency, para pag mawala ka, pipito ka para at least marinig nila. And then, nutrition.
Kailangan. Yan ang gusto ko. Yeah, actually, sobrang Yan ang gusto ko eh. trail food. Real food. Pwede naman lahat eh. Yung mga Yan ang chocolates, gusto ko. Cloud9. And then, Ano yung klase ng trail food na kailangan dalhin? Kasi ito, aminin ko, nung nag-akyat ako ng Mount Pulag, first ko yun, Mother Mountain. Anong dinala yun. mo? Ang dala ko chichirya. Ayan ang... Sabi kasi hindi ko po alam talaga. Ang dala ko chichirya. So pinulikat ako, hiningan ako dun sa hiningan ako sa kasama namin ng itlog. Oh. Tapos nung nanghina ako, namutla ako, hiningan ako sa iba ng chocolate. Yan. Kasi nga hindi ko alam na kailangan Chichirya pala ang may dinala. ganun. So ano po dapat yung klase ng trail food na dala ng mga ano natin, ng mga magka-try. Pwede ba yung tapsilog lang? Tapsilog. Anong klaseng food ba ang maganda po sa ganyan? Ayun, so actually, pinakita na ni She. So can you... Take that out. Kasi so, since trail running is basically sports din, so it's an athletic activity. So habang tumatakbo ka, nagbo-burn ka ng ano eh, ng sweat, ng calories. So you need to replenish yung carbs mo. Okay. Energy bar. And this is one of the best ways to replenish doon ng chill. hindi masyadong madaming dala like tapsilog. Oo nga. May meal kang dala. Ayan. And then aside from this, so mga electrolytes, simple na electrolytes. It's a must. And then something na meron na sa mga stores ngayon, yung mga electrolytes mix. Okay. Ayan, kasi sabi mo 'di ba nag-cramps ka. Oo. So yun yung reason kasi naubusan ka na ng sweat sa katawan. mo. Yan. And you need to replenish that ng hindi lang tubig. Ng salt din, yun nga. Actually, even eggs and banana. Huwag na ako gayahin mga kasambahay. Natuto na ako, hindi ko na inulit. Electrolytes, energy bar. Yeah. Pero Sir Gino, paano ba different or paano naiiba yung pag-organize naman ng trail yan compare sa mga normal na mga fun runs na meron tayo ngayon? Kasi ang daming gumagawa ng mga fun runs ngayon, lalo na nung summer. Yeah. So paano naiiba nga yung pag-organize ng mga trail run? Yeah, for trail running kasi, marami kang kailangang i-consider as compared kapag fun run lang or road run lang. Yung basically kung ano lang yung nakikita mo doon sa street nyo or doon sa place ng event, yun lang talaga yung gagamitin mo. As compared kapag trail running, ang dami kang aspect like for race management purposes, kailangan yung ruta is safe for all and then hindi siya technical or maybe yung iba, some of them like us, ginagawa namin, bumubutas talaga kami ng daanan ng mga trail para lang maitawid yung isang ruta. Kasi the more na bumubutas ka, you're also exploring the route para at least mas maganda din doon sa mga runners. And then mas madami siyang as compared, I don't know pero mas madami kaming food kapag sa trail running. Yeah, so yung aid station minsan andun talaga lahat like pakwan, like mga foods and all yung mga kakanin. Yeah, so may mga ganun kami sa trail running. Safety reminders naman para sa gusto magsimula, meron bang kailangan ba pagka may mga existing conditions ba na hindi sila recommended na mag-trail run? Or okay naman ba to sa lahat talaga? Kasi baka yung iba, mayroong problema may heart problems, pwede pa rin ba sila mag-trail run? Siguro ito, I ask this question every time. So, of course, yung mga leg injuries, so that's a no-no. Ah, okay. Kasi, kumbaga, not unlike yung road running na flat, so you're gonna have to hike eh. And kapag ka mag-hike ka, mas nagtatrabaho yung legs mo. Okay. So that's number 1. Number 2, heart problems, ganun din. Yeah. Kasi unlike dun sa flat, mas hihingaling ka sa uphill. So yun lang siguro. So if you have existing leg conditions and heart conditions, so I mean, you can, of course, gusto nating maging fit yung mga tao. You can always start dun sa flat muna. May mga trails na mga flat din naman. Okay. Pero dito kasi sa Pilipinas, halos lahat ng trails dito, may kasamang Incline. may kasamang incline. Okay. At doon po siguro magagamit yung dala-dala nyo na isa. Yeah, Actually, yan natin Trekking pole, Sige. trekking pole. Let's do this. I-demo yan. No. Ito actually, Meron gustong gumagamit yan, yung iba ayaw. yeah. Ano naman to, this is completely optional. So, ito is, parang stick lang to. Walking. Ano lang talaga, it's more portable. Titingnan nyo. Ang ganda na ito. Wala. You can try to... Hindi kasi naalala ko yung trekking pole ko nung nag-major hike ako, tinapon ko. Bakit? Kasi nga sa gabal eh. Pag puro paangat, tas face the wall yung inaakyat mo. Hindi siya ganito na Oo, hindi siya ganito. Dapat pala ganito. Yeah. Okay. So ang purpose po nito is dagdag support, ganun. Yeah, dagdag support, especially when you're, fatigued ka na. So it helps sa mostly uphills, no? And even downhills kapag technical, Oo nga eh. and ngayon nag-uulan na, madulas. So it really helps sa yung stability nyo.
Pero this is completely optional. Lalo na kung beginner trail runner ka, hindi mo na kailangan to eh. Mas kailangan mo yung mas maayos na sapatos. Okay. Oy, ito maganda. Just talaga. Oo, nga, Pagdating tama, sa tama, sapatos. tama. Gano'n po ba importante? Anong klaseng sapatos ang dapat gamitin? Pwede ba yung leather shoes dyan? Meron talaga nagra-running shoes kasi. Ayan, actually, Naawa ako. Magkaiba actually yung road running shoes as compared to Ayan, trail running. Yun. Anong key differences? ayan, actually, eto. So, papakita na natin. So, hopefully, meron tayong road shoes, no? Pero yung road shoes kasi, ito lang naman yung difference. Eh. When you have road shoes, mas wala siyang lugs. Ayan, yung kay So, these are Jones. called lugs. And, ewan ko kung makikita ng mga tao yan. And itong spiky thing na to, ito yung yan. nakaka-help na kumapit dun sa lupa, regardless. Especially now, it's the rainy weather. Talagang, nag-ano kami, nagsasabi kami na kapag may mga sasama sa aming mga beginner, mag-trail running shoes. Kasi kumbaga, this is the difference between you enjoying yung trails versus you getting injured. Tama. Pabalik. Ayan, so ito yun. I think this is Merrell's and this is yung bago nilang bago nilang model. Basta hanapin yung trail running. Trail running Trail shoes. running shoes. Hindi running shoes. Hindi Yeah, running. hindi running shoes. Bugbog Sinakaawa pag talaga running yung iba shoes. dyan. Minsan nagpapadaos-dos na lang sila kasi sobrang dulas ng mga Yes. sapatos. Walang kapit yun. Kasi Yeah. mga running shoes yung Dudulas. gamit. Yeah. Pero may mga trail running events or communities ba na pwede namang salihan yung mga kasambahay namin Kasambahay. natin? Yeah. Oo, na gustong sumama dito sa mga ganitong klase ng activities. Yeah, madami naman actually. Madaming mga events recently. And at the same time, may mga communities din. If you're going to Rizal in Wawa, madami talagang mga groups and communities doon for trail running. And then we have our own trail running event that will happen on September 6 in Timberland Heights in San Mateo, Rizal. It's the Merrell Trail Challenge. So it's a beginner-friendly. Actually, we can invite you guys to run over. It's a beginner-friendly na trail running events, and at the same time, this will be joined or this one will be joined by at least 600 to 700 na trail runners. Wow. Yeah. So actually, almost sold out na kami with the spots. Almost. So yep. Pero meron pa rin konti. Meron pa. Mga 20. Meron para sa Pero inyo. yung isa doon. Para sa inyo meron. Para sa inyo yun, May lima actually, pa ba? tatlo. Yeah, we will invite you guys if you want to run for that thing. Na-invite na. Pero sa mga interested po, please promote your social media handles kung saan sila pwede mag-follow para updated sila sa mga events natin. Yeah, for Go Better Sports, so Go Better Sports, we have it in Instagram and in Facebook. So you can just follow us, and then you can also check our feed para at least you can see the announcement that is flash on the screen right now. No, so we have also You can follow me for more updates in my Instagram, Sherlyn Fugaban. Yes. Ayan, and siguro for me, so it's at Kim Calvendra sa Instagram. And if you're looking for trail running beginner-friendly community, so I'm gonna plug my team. Ayan, so at Trailkada, Instagram din. And basta maraming communities din sa Wawa. So it's just one of them. So you can basically join everything. And so at Kim Calvendra at Trailkada. All right, thank you so much for joining us this morning, Mr. Kim Calvendra, Ms. Sherlyn Fugaban, and Sir Gino Balmonte. Yun, at sana ay mas marami pa po kayong ma-inspire na sumali sa ganitong healthy and healing activity. Yun, no? Pero isa pang kilalang interesting activity maliban sa mga ganitong workouts, sa ganitong mga activities. Ano yan? Yung pagluluto. Ay, oo. Tsaka yung pagkain. Pangbaon. Siyempre, Oo, kailangan to sa Importante yan. hike, tsaka sa the trail run. Kaya kamustahin naman natin ang ating munting kusinera na si Ira. Take it away. Yes! Ito na ang ating update na kasangbahay sa ating lasagna soup. Uy, nag-alarm sakto. Dahil kanina nailagay na natin yung ating lasagna sheets. So, kanina pinakita ko sa inyo na pinutol-putol ko siya. Tapos, ngayon, sige, final taste test. Uy, dulas. Tingnan natin kung ano pa yung mga adjustments natin for the taste. Okay. Dagdag pa tayo konting asin.
kung malambot na yung mga gulay. Tapos, pwede tayong maglagay dito na agad-agad ng mozzarella para medyo merong stretch later. Tapos ito, medyo salty din to. So, ang tabay lang. Last mix-mix lang. Doon na yan, magme-melt sa inyong mga bowl. Okay? So, pwede na natin tong iserve. So, yung kanina, ang nilagay ko lang dito, lasagna sheets, tapos basil, tsaka yung ating cream cheese. Okay? So, now, serve na natin. Hinaan muna natin. Matalsik eh. So, very soupy dapat yung consistency. Siyempre, kailangan malambot din yung inyong lasagna. Uy! Shortcut, pero medyo ganun din naman yung lasa. Wala naman masyadong pinagkaiba. Okay? Alright. Ooh! Kita nyo yun? May stretch na ang mozzarella. Okay? Let's put more protein. Yung additional na mga ingredients natin. Yan. More filling. Then, lagay tayo ng cream cheese. Ganito yung nakita ko kung paano nila sinaserve eh. So, lalagyan nila ng cream cheese sa gitna. Tapos, dahil hindi hiwa-hiwala yung ating mozzarella, try natin. Ay, naghihiwalay siya. So, lalagay lang tayo ng dito sa gilid. So, yung iba, tinotorch pa nila yan. Wala tayong blowtorch. Okay na rin yun. Yan. Magme-melt pa yan later. Tapos, garnish na natin siya with our basil. O, di ba ang daming basil dito? Paano lang yan? Okay. Hindi talaga ako pasado sa plating, mga be. Sorry na. Tsagaan nyo na. Pero ito na po, ang ating... Wait lang, parang may madumi. Nauusi ako. Wait lang. Wait lang ha. Ito na po mga kasangbahay, ang ating lasagna soup! So sa mga gusto mag-try ng ating recipe na to, sana sundan nyo na lang po. Para sa akin, medyo pasado naman yung lasa niya. Medyo nakuha naman natin yung flavor ng lasagna. Siyempre, iba lang din talaga yung galing sa oven na lasagna. Nag-gratinate yung mismong cheese. So, medyo mas may extra flavor pa yan. Pero kung gusto nyo nga ng mabilisang recipe, so ito, gawin nyo na yung lasagna soup. So, sana po nag-enjoy kayo. And for more cuisine adventures, mga kasangbahay, abang lang kayo everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera. Don't forget to cook with love and cook it right. That's right! Para sa inyo to, guys. At feeling ko kaya nahirapan si Brad Stephen kasi ginagratinate mo kami. Gratinate? Pero para naman updated kayo sa ating mga interesting features at good news, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes, and with that, ito greetings naman na tayo. Binabati ko ng good morning, si Naguko, si Tala, si Sam, and sa Miranda's Direction family, Victorina family. Good morning po sa inyo. Good morning, Kuya Ren! Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Sayang. Sayang, ganda na. Sayang. Oo, nabuli. Kukunin ka na. Kaya na. Sayang yun. Thank you, Dr. Jack Mendoza of J. Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J. Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile for increase. Visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 1618 1/3 floor Bansalang Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 091-7312-5742. At binabati ko lang si Brother Gilbert pala ng Happy 7th Anniversary! Thank
Thank you and good morning din sa Martinez Dental Clinic located at Camus Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Meron din po silang branch dyan po sa may Plaridel. Visit nyo lang po ang Dental Arc at pwede nyo po silang i-contact sa 044-813-9403 and 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Cruz Martinez Rota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking Ma'am C. Sana ay na-enjoy nyo ang ating mga special features this Tuesday morning. And for more exciting activities and inspirational features, samahan nyo ulit kami bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Wala.